Alam mo ba na kaya mong ganap na baguhin ang iyong buhay sa loob lamang ng 6 na buwan? Parang imposible, hindi ba? 6 na buwan, mas maikli pa yan sa isang semestre sa kolehiyo, mas maikli sa paghihintay ng taunang umento sa sahod, mas maikli sa oras na ginugugol ng maraming tao sa pagrereklamo tungkol sa buhay. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na hindi mo kailangang maghintay ng 10 taong sakripisyo para makamit ang kasaganaan? Paano kung patunayan ko sa iyo na ang kapangyarihan para baguhin ang iyong realidad ay nasa iyo na? Alam ko ang iniisip mo, parang masyadong maganda para maging totoo. Well, yun din ang aking paniniwala noon hanggang sa naranasan ko mismo. Karamihan sa mga tao ay ginugugol ang kanilang buong buhay sa pagkalito sa pagitan ng pagnanais at desisyon. Madali ang pagnanais, kahit sino ay maaaring sabihin gusto nila ng mas maraming pera, mas malaking kalayaan, mas mahabang oras. Ngunit ang tunay na desisyon ay nangangailangan ng tapang, nangangailangan ito ng panloob na pangako na ganap na nagpapabago sa takbo ng iyong buhay. Naaalala ko nang una kong marinig ito mula kay Earl Nightingale habang nakaupo ako sa kanyang opisina. Tumingin siya sa aking mga mata at sinabi, walang lihim. Magpasya ka lang kung ano ang gusto mo at italaga ang iyong sarili dito. Ang pahayag na iyon ay umalingaw sa akin na parang isang shockwave. Hanggang noon, mayroon akong malalabong pagnanais, ngunit walang tunay na pangako. Gusto kong mamuhay ng mas maayos, gusto kong hindi mag-alala sa mga bayarin, ngunit sa kaibuturan, hindi pa rin ako nakakagawa ng desisyon. At iyon mismo ang dahilan kung bakit nalilito ang karamihan ng tao. Ilang beses mo na bang sinabi sa iyong sarili, isang araw magsisimula akong mag-ipon, isang araw alagaan ko ang aking kalusugan, isang araw magbubukas ako ng sarili kong negosyo. At ang iisang araw na yon ay hindi kailanman dumarating. Naisip mo na ba na marahil ang problema ay hindi kailanman kakulangan sa oras, pera, o suporta? Marahil ang tunay na issue ay palaging ang kawalan ng matatag na desisyon. Dahil ang desisyon ay tulad ng isang utos sa universo at sa iyong isip. Kapag nagpasya ka, nagbabago ang iyong enerhiya, nag-iba ang iyong pananaw, nagiging iba ang iyong mga kilos. Naaalala ko ang isang panahon na wala akong wala. Ang trabaho ko ay walang saysay, walang pera ang bulsa ko, at naniniwala akong wala akong kinabukasan. Noon ko naintindihan na kung hindi ako gagawa ng malinaw na desisyon, gugugulin ko ang aking buhay sa paulit-ulit na lamang sa parehong takbo. At nang sa wakas ay nagpasya ako, walang perpektong plano, walang garantiya, tanging isang katiyakan, susulong ako anuman ang maging kapalit. Ang desisyong iyon mismo ang nagpukaw sa akin upang makita ang mga oportunidad na dati kong binaliwala. Para bang may bagong lente na inilagay sa harap ng aking mga mata. Tanungin ang iyong sarili, ilang beses ka nang gumising sa umaga na may pakiramdam na ang araw ay magiging pareho lang sa nakaraang mga araw. Nagtatrabaho ka, nagbabayad ng bill, nagtitiis sa traffic, lumulutas ng mga problema, at sa bandang huli, pakiramdam mo ay walang nagbago. Hindi ito nangyayari dahil malas ka o dahil sa kawalan ng katarungan ng buhay, kundi dahil wala pang tunay na desisyon. Ang pagnanais ay hindi sapat. Ang pagnanais ay pag-asa na mangyari ang isang bagay. Ang pagpapasya ay pangako na gagawin itong mangyari. Kapag nagpasya ka, kahit hindi mo pa alam ang lahat ng hakbang, nagsisimulang gumana ng naiiba ang iyong isip. Nag-ugnay ang iyong utak, pisikal na tumutugon ang iyong katawan, na parang gumagalaw ka na patungo sa layuning iyon. At hindi ito walang laman na teorya. Ipinapakita ng agham na kapag nagtakda ka ng malinaw na layunin at itinalaga ang iyong sarili dito, nagre-react ang iyong nervous system, nagbabago ang iyong mga hormone, at sumusunod ang iyong mga saloobin. Iyan ang dahilan kung bakit maraming tao na kulang sa formal na edukasyon o nakakaipon ng yaman ay nagagawang baguhin ang kanilang buhay. Hindi dahil alam nila ang lahat, kundi dahil nagpasya silang makarating doon, at ang desisyong iyon ang nagdulot ng buong pagbabago. At marahil ngayon, nasa parehong dilema ka na aking hinarap noon, naghihintay ng perpektong sitwasyon, naghihintay na lumitaw ang pera, naghihintay na may maniwala sa iyo. Ngunit ang araw na iyon ay hindi kailanman dumarating, dahil hindi tumutugon ang buhay sa paghihintay, tumutugon ito sa desisyon. Kapag nagpasya ka, para bang may na-activate na switch sa loob mo. Ito ay isang puntong wala ng atrasan. At ang pinakakawili-wili ay, mula sa sandaling iyon, may mga taong susulpot sa iyong landas, lilitaw ang mga mapagkukunan, magbubukas ang mga pinto. Hindi ito nagkataon lang, ito ay bunga ng iyong panloob na pagbabago. Ang tunay na desisyon ay hindi pagpili ng maliit na bagay, isang bagay na akma sa alam mo nang gawin.
Iyan ay pagpapanatili lamang ng iyong comfort zone. Ang tunay na desisyon ay ang pagtingin sa hindi mo pa alam kung paano makakamit at, gayunpaman, ipahayag, ito ang gusto ko, at makakamit ko ito. Ito ang sandali na tumitigil ka sa pagiging manonood ng sarili mong buhay at nagiging tagalikha nito. Kaya, mag-isip ng malalim, ano ang ninanais mo sa loob ng maraming taon, ngunit hindi mo naman talaga pinagpasyahang ipagpatuloy. Magpapatuloy ka pa ba sa paghihintay na lutasin ng oras ang mga bagay para sa iyo, o gagamitin mo ang susunod na 6 na buwan upang gumawa ng desisyon na magbabago sa lahat? Dahil kapag tunay kang nagpasya, tumutugon ang buhay. At ang tugon na iyon ay dumarating ng mas mabilis kaysa sa iyong naiisip. Lahat ng iyong nararanasan ngayon ay direktang bunga ng larawang hawak mo sa iyong isipan. Ang panlabas na mundo ay refleksyon lamang ng iyong inililinang sa loob. Ang malaking bahagi ng mga tao ay hindi nakakaunawa nito, at sa makatuwid, patuloy silang nagpapatuloy sa paulit-ulit na karanasan ng kakulangan, pagkabigo, at takot. Naniniwala sila na kailangan muna nilang baguhin ang kanilang kalagayan bago nila mabago ang kanilang pag-isip, ngunit ang totoo ay eksaktong kabaligtaran. Kapag binago mo ang pelikulang tumatakbo sa iyong isip, ang realidad ay magsisimulang umayon sa bagong frequency na yon. Hindi alam ng utak kung paano paghiwalayin ang totoo sa matinding guni-guni. Tumutugon lamang ito sa mga larawang paulit-ulit mong inuulit ng may damdamin. Iyan ang dahilan kung bakit, kapag may isang taong patuloy na nag-iisip tungkol sa mga utang, problema, o takot sa pagkabigo, ang reaksyon ng katawan ay pagkabalisa, tensyon, at kawalan ng enerhiya. Lumilikha ang isip ng larawan, at tumutugon ang katawan na parang totoo. Naranasan ko ito ng napakalalim kaya hindi ko kailanman nakalimutan. Sa loob ng maraming taon, nagdadala ako ng simpleng index card sa aking bulsa na nakasulat ang aking layunin. Kapag inilalagay ko ang aking kamay sa bulsa at nararamdaman ang card na iyon, pisikal na tumugon ang aking katawan na parang nararanasan ko na ang layuning iyon. Hindi lang ito isang piraso ng papel, ito ay isang pampasigla na nag-ugnay sa aking nervous system sa hinaharap na pinili kong likhain. Umiilaw ang aking brain cells, bumibilis ang tibok ng aking puso, at pakiramdam ko ay ito na ang realidad. Ang simpleng gawain ito ay ganap na binago ang aking vibration sa buong maghapon. At dito pumapasok ang agham, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang utak ay nagpapaandar ng parehong neural circuits kapag may matinding damdamin kang naiisip, tulad ng kapag talagang nararanasan mo ang karanasang iyon. Iyan ang dahilan kung bakit ginagamit ng mga Olympic athlete ang visualization bilang bahagi ng kanilang pagsasanay. Nakikita nila ang bawat kilos ng detalyado, at tumutugon ang kanilang mga katawan na parang talagang nagsasanay sila. Ngayon, isipin naman ang kabaligtaran. Ilang beses ka nang gumising na iniisip na agad ang mga problema, mga bayarin, mga hirap sa trabaho. Napapansin mo ba kung paano ito lumilikha ng isang uri ng mental na pelikula na gumagabay sa iyong damdamin at sa loobin sa natitirang bahagi ng araw? Hindi ito nagkataon lang na sa mga ganoong araw, tila lahat ay nagkakamali. Hindi ka nakakaakit ng malas ng basta-basta, pinapatibay mo lang, sa pamamagitan ng iyong mental na larawan, ang parehong hindi ka nais-nais na resulta. Lumilikha ang isip ng senaryo, tumutugon ang katawan ng may damdamin at sumusunod ang mga kilos. At sa huli, hindi nagbabago ang mga resulta dahil ang ugat ng problema ay hindi nabago. Iyan ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang tila nabubuhay sa paulit-ulit na takbo. Sinusubukan pa nga nilang baguhin ang panlabas, gumawa ng mga plano, isulat ang mga listahan ng layunin, ngunit patuloy silang nagdadala sa kanilang sarili ng parehong larawan ng takot, pagkabigo, at limitasyon. Ang pagbabago ay nangyayari lamang kapag kusang nagpasya kang magpakain ng iba't ibang larawan. Sa sandaling ito, ang batas ng atraksyon ay tumitigil sa pagiging abstraktong konsepto at nagiging praktikal, halos mahahawakang mekanismo. Ang vibration na iyong inilalabas ay tinutukoy ng tindi ng mga larawang hawak mo ng may damdamin. Gusto kong isipin mo ang isang bagay ngayon, nagkaroon ka na ba ng panaginip na napakalinaw na nagising ka na pinagpapawisan, malakas ang tibok ng puso, at naniniwalang totoo itong nangyari? Pinatutunayan nito na hindi pinag-iba ng iyong isip at katawan ang totoo sa naiisip kapag may damdamin. Kung nangyayari ito habang natutulog, isipin kung ano ang maaaring mangyari kapag kusang lumikha ka ng makapangyarihang larawan araw-araw. Ang gawain ito ay nagbabago ng iyong emosyonal na estado, nagbabago ng iyong pisikal na tindig, nagbabago ng iyong enerhiya.
At kapag nangyari iyan, ang mga tao sa paligid mo ay nagsisimulang tumugon ng iba, lumilitaw ang mga oportunidad, lumalabas ang mga ideya. Ang malaking pagkakamali ay ang paniniwala na ang buhay ay magbabago lamang kapag nagbago ang panlabas na katotohanan. Eksakto itong kabaligtaran, kapag binago mo ang panloob na larawan, kapag hawak mo sa iyong sarili ang isang detalyado at punong-puno ng damdamin na larawan ng buhay na iyong ninanais. Ang realidad ay nagsisimulang mag-ayos sa sarili nito sa paligid ng pananaw na iyon. At ang pagbabagong ito ay hindi mistikal, siyentipiko ito. Ang iyong reticular activating system, isang bahagi ng utak na responsable sa pagsasala ng impormasyon, ay nagsisimulang mapansin ang mga bagay na dati mong binaliwala. Nakabili ka na ba ng sasakyan at bigla kang nakakakita ng ganoong modelo sa lahat ng dako? Laging nandoon sila, ngunit ngayon ay nagbago ang iyong filter. Pareho ang nangyayari kapag nagtanim ka ng larawan ng kasaganaan, kalusugan, o tagumpay sa iyong isip. Ang mundo sa paligid mo ay nagsisimulang magpakita sa iyo ng mga daan at palatandaan na laging nandoon, ngunit hindi mo napapansin. Sa puntong ito mo naiintindihan na hindi ka biktima ng mga pangyayari. Ikaw ay isang aktibong lumilikha. Lahat ay nagsisimula sa isip, at ang larawang pinipili mong ilinang ay ang binhi ng kung ano ang mamumulaklak sa iyong kinabukasan. Kaya, kung ninanais mo ang pagbabago sa 6 na buwan, simulan mo ngayon na kusang pumili kung ano ang ilalagay sa screen ng iyong imahinasyon. Dahil ang nakikita mo sa loob ay siyang eksaktong lilitaw sa labas. Mayroong isang hindi nakikitang puwersa na gumagabay sa halos lahat ng iyong ginagawa, kahit na naniniwala kang gumagawa ka ng may kamalayang desisyon. Ang puwersang ito ay tinatawag na paradigm. Ito ay isang hanay ng malalim na nakaugat na paniniwala, ugali, at kondisyon na iyong nasipsip mula pagkabata, na nagmumula sa iyong pamilya, paaralan, lipunan, at ang mga karanasang iyong naipon sa buong buhay mo. At ang pinakakapansin-pansin ay halos 75% ng iyong araw-araw na kilos ay nangyayari ng otomatiko, pinamamahalaan ng nakatagong sistemang ito. Gumigising ka at halos pareho ang ginagawa mo, iisang kaisipan, parehong damdamin, at parehong reaksyon, kaya pareho rin ang kalalabasan. Parang nakakulong ka sa isang walang katapusang ikot, kahit gaano mo pa kabustong magbago. Alam ko ang pakiramdam ng pagiging bihag ng isang huwaran o paniniwala. Naaalala ko pa noong inanyayahan akong mamuno sa isang sales team. Malaking oportunidad iyon na pwedeng makapagpabago sa takbo ng aking karera, pero sa sandaling iyon, sumigaw ng malakas ang lumang tinig ng aking sariling huwaran, hindi ka sapat, hindi ka handa para dito. Sandali akong nag-alinlangan at muntik ng tumanggi. Ang pakiramdam na hindi ako karapat-dapat ay hindi nanggaling sa katotohanan, ito ay mula sa isang kaisipan na nakaprograma na nagpipilit na panatilihin akong ligtas sa kung ano ang pamilyar na sa akin. Noong araw na yun ko napagtanto kung gaano kalupit ang isang huwaran, nagkukunwari itong pagiging maingat, pag-ingat, o proteksyon, ngunit sa katotohanan, isa lang itong kulungan na humahadlang sa iyong pag-unlad. Nagpasya akong tanggapin ang hamon, kahit may takot, at ang desisyong iyon ang nakasira sa isang bahagi ng aking lumang pamamaraan. Parang binuksan ang isang bagong pinto sa loob ko, at doon ko nakita na marami pa pala akong kayang abutin. Marahil naranasan mo na rin ito. Ilang beses ka nang nagsimula ng diet at mabilis ding sumuko. Ilang beses ka nang nagtangkang mag-ipon ng pera, pero nauwi lang sa pagwaldas muli ng lahat. Ilang beses mo nang ipinangako sa sarili mo na magiging iba, pero nauulit lang ang parehong pagkakamali. Hindi ito kakulangan sa disiplina, hindi ito nangangahulugang mahina ka. Ito ang pagkilos ng iyong huwaran, isang tahimik na programa na humihila sa iyo pabalik sa iyong comfort zone, kahit pamatagal nang hindi komportable ang zonang iyon. Para itong isang elastiko na humihila at bumabalik sa dating pwesto. Ang pinakamapanganib na bahagi ng isang huwaran ay ang paniniwala nito sa iyo na ginagawa mo ang pinakamahusay na posibleng gawin, samantalang sa totoo lang ay inuulit mo lamang ang nakaraan. Lumilikha ito ng maling pakiramdam ng seguridad, isang patuloy na bulong na nagsasabing, huwag kang makipagsapalaran, hindi ka sapat, hindi ito magtatagumpay. At kung hindi mo tatanungin ang mga tinig na ito, nauwi ka sa paniniwalang ito ang ganap na katotohanan. Ngunit hindi sila katotohanan, sila ay mga huwaran lamang. At ang magandang balita ay, bawat huwaran ay pwedeng baguhin. Ang unang hakbang para baguhin ang isang huwaran ay ang maging mulat dito. Pagmasdan ang iyong kasalukuyang mga resulta, ito ang direktang pagpapakita ng programming na kumikilos sa loob mo. Ano man ang sabihin mong gusto mo, ang tunay na nagpapakita sa iyong buhay ay ang pinahihintulutan ng iyong huwaran na mangyari.
Maaaring masakit itong tanggapin, ngunit ito ay nagpapalaya, dahil ipinapakita nito na hindi ka nakalaan na palaging mamuhay sa parehong paraan. Kapag sinimulan mong gamitin ang iyong mas matataas na kakayahan, ang imahinasyon, katwiran, at kagustuhan, magsisimula kang lumikha ng bagong panloob na imahe, questionin ang mga lumang paniniwala, at panindigan ang isang bagong huwaran hanggang sa mapalitan nito ang luma. Sa simula, matindi ang paglaban. Para bang sinusubukan kang hilahin pabalik ng iyong buong sistema sa kung ano ang kilala mo na. Maririnig mo ang boses na nagsasabing mapanganib ito, huli na, o wala kang kakayahan. Ngunit hindi iyon ang tunay mong boses. Iyon ay ang iyong lumang programa na nagtatangkang mabuhay. Naranasan ko na ito ng maraming beses kaya masasabi kong, sa tuwing hinarap ko ang paglabang ito at pinili kong panindigan ang bagong imahe, humina ang lumang huwaran hanggang sa tuluyan itong naglaho. Ganyan ako nakalaya mula sa pagkakaimik at nakamit ang mga resultang dati ay tila imposible. At iyan mismo ang magagawa mo rin. Kapag hinamon mo ang huwaran, kapag nagpatuloy ka sa bagong pamamaraan, sa huli ay masisira ang tanikala. At kapag nangyari yon, mapapalaya mo ang iyong sarili. Hindi mo lang binabago ang iyong buhay, binabago mo ang iyong sarili. Ito ang tunay na muling pagsilang. Sa puntong ito, napagtanto mong hindi ka nasunod-sunuran sa mga lumang paniniwala, kundi mulat sa kapangyarihang lumikha ng realidad na gusto mong tahakin. May mga makapangyarihang halimbawa na nagpapatunay kung ano ang mangyayari kapag may nagpasya na panindigan ang isang bagong kaisipan, kahit pa sinasabi ng lahat sa paligid nila na imposible ito. Isa sa pinakapansin-pansin ay si Steve Harvey. Bago siya naging sikat, bago siya lumabas sa telebisyon, bago siya nakilala, isinulat niya ng detalyado ang lahat ng gusto niyang maranasan. Inilarawan niya ang bahay na pinapangarap niyang ariin, ang mga entablado kung saan niya gustong magtanghal, ang lifestyle na nais niyang tamasahin. Wala siyang pera, walang istruktura, walang suporta. Ngunit mayroon siyang malinaw na pananaw. At ang kalinawang ito ay pinatibay araw-araw sa pamamagitan ng pagtingin sa isip, visualization, sa pamamagitan ng mga salita, at sa pamamagitan ng damdamin. Nagsalita siya na parang naroon na siya, na parang ang kinabukasan ay kasalukuyan na. At unti-unti, bumaluktot ang realidad sa pananaw na iyon. Ngayon, ang dating tila imposibleng pantasya, ay ang kanyang totoong buhay. Hindi ito swerte, hindi ito nagkataon lang, ito ay batas. At, sa parehong pagkakataon, hindi maiiwasang isipin ang kabaligtaran. Ilang artista, atleta, at negosyante ang nakamit ang kasikatan, kayamanan, at pambihirang oportunidad, ngunit nawala ang lahat dahil hindi nila kailanman binago ang imahe na mayroon sila sa kanilang sarili. Dala-dala nila ang isang huwaran ng kakulangan at self-sabotage. Mayroon silang milyon-milyong dolyar sa kanilang bank account, ngunit sa loob nila ay nakikita pa rin nila ang kanilang sarili bilang mahirap, hindi panatag, o hindi karapat-dapat. At gaano man karaming pera ang makuha mo, kung sa loob mo ay nananatiling limitado ang panloob na imahe, maaga o huli ay magpapakita ang limitasyong iyon. Ito ang sumira sa mga makinang na karera, dambuhalang kayamanan, at tila promising na buhay. Ang nagpapahiwatig ng pagkakaiba sa pagitan ng mga nagtatagumpay at ng mga nabibigo ay hindi talento, hindi ito swerte, hindi rin kahit ang sipag. Ito ay ang panloob na imahe. Sapagkat ang katawan at isip ay laging sumusunod sa kung ano ang pinaniniwalaan mong totoo tungkol sa iyong sarili. Ipinakita ng isang pag-aaral na ginawa sa mga kilalang unibersidad na ang paraan ng pagtingin ng isang tao sa kanyang sarili ay direktang nakakaapekto sa kanyang mga desisyon sa pananalapi, sa kanyang emosyonal na kalusugan, at maging sa kanyang pisikal na kalusugan. Ang mga taong naniniwala na hindi sila karapat-dapat sa kasaganaan, kahit pa makatanggap sila ng malaking halaga ng pera, ay nauwi sa paggawa ng mga desisyon na nagbabalik sa kanila sa kakulangan. Samantalang ang iba, na nagpapanatili ng isang imahe ng kasaganaan, ay umaakit ng mga bagong oportunidad at nagpaparami ng kanilang mga ari-arian. Nakita ko ang mga ordinaryong tao, na walang-wala, na inilapat ang prinsipyong ito at tuluyang binago ang kanilang buhay. At nakita ko rin ang mga taong tila may lahat ng bagay, ngunit nawala ang lahat sa loob ng maikling panahon dahil pinabayaan nila ang kanilang self-image. Masakit itong mapagtanto, ngunit nakakapagpalaya rin. Dahil nangangahulugan ito na kahit nasaan ka man ngayon, o gaano karami na ang nawala sa iyo, maaari mong baguhin ang imahe na taglay mo sa iyong sarili at baguhin ang takbo ng iyong kwento. Ang tunay na tanong ay hindi kailanman tungkol sa kung ano ang mayroon ka sa labas, kundi tungkol sa kung ano ang pinanindigan mo sa loob.
Kapag nagpasya kang ihanay ang iyong self-image sa kinabukasan na iyong minimithi, iniaaktibo mo ang mga puwersa na nagpapabago sa iyong realidad sa mga paraan na hindi mauunawaan ng karamihan. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagtatayo ng isang pangmatagalang buhay ng tagumpay at ng mga nabubuhay lamang sa panandaliang sandali. Kapag naintindihan mo na ang lahat ay nagsisimula sa iyong isip at na ang imahe na taglay mo sa iyong sarili ang nagtatakda ng bawat hakbang ng iyong buhay, napagtanto mong walang limitasyon sa kung ano ang kaya mong makamit. At kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyo, isipin mo ang isang espesyal na tao na marahil ay kailangan ding marinig ito ngayon. Ibahagi mo ang video na ito sa taong iyon dahil minsan, isang simpleng salita ay maaaring magbago sa takbo ng isang buong buhay. Nagpapasalamat ako sa iyong pagsama sa akin hanggang ngayon at naghahanda na ako ng isang bagay na mas malalim pa upang palawakin ang iyong pananaw. Magkita tayo sa susunod na video.